Fourth Shinobi World War. Climax. Pinangunahan ni Toby ang Six Paths patungo kina Killer Bee at Naruto. Sinundot ni Naruto si Toby sa ulo ng pagkakita nila, ngunit sinagot lamang ito ni Toby sa pagsasabing hindi man lang niya nagalusan ang maskara. Komento niya rin na ang kanyang maskara ay ginawa para sa labanan. Napansin ni Naruto ang kanyang bagong Rinnegan at sinabi na ito ay kapareho ng ibang Madara. Napagtanto na isiniwalat ni Kabuto ang kanyang sikreto, tahimik na sinumpa ni Toby si Kabuto bago ibinagsak ang kanyang pagkatao bilang Madara, at tinanggap ang patakaran na walang sinuman. Pinakipaglaban ni Toby sina Naruto at ang nag-transform na Killer Bee sa kanyang Six Paths. Pinarapan ni Bee ang lugar sa isang pagtatangka na palayasin si Toby habang tinatakan niya ang 6 na Jinchuriki, na sinagot ni Toby sa pamamagitan ng pagpapatransform sa mga Jinchuriki sa version 2. Habang nilalamangan ng mga Jinchuriki sina Naruto at Bee, sinamantala ni Toby ang pagkagambala ni Naruto at halos mahuli siya, ngunit napigilan ni na Might Guy at Kakashi Hatake. Sa kaguluhan ng kanilang paglitaw, nakawala ang Five Tails sa kontrol ni Toby ngunit agad niya itong napasuko. Pagkatapos ay pinilit niya ang Four Tails at Six Tails na lubos na mag-transform sa isang pagtatangka na pataasin ang tsansa na pabor sa kanya. Nilunok si Naruto ng Four Tails, na nagpangyari kay Toby na maniwala na wala na si Naruto sa labanan. Sa halip, nagawa ng Four Tails na makipag-usap kay Naruto kung paano ito kinokontrol ni Toby. Nakawala si Naruto mula sa bibig nito, natagpuan ang chakra receiver na nakatanim sa laman ng Four Tails, at inalis ito. Nang makalaya ang Four Tails, agad na tinawag ni Toby ang demonyong estatwa ng Outer Path upang muling ikulong ang hayop. Pinag-transform niya ang natitirang Jinchuriki sa kanilang mga tailed beast upang subukang wakasan ang sitwasyon sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa kabila ng napakalakas na kapangyarihan ng 5 tailed beast, si Naruto, na nakikipagtulungan sa Nine Tails, ay nagawang neutralisahin ang lahat ng mga ito at palayain sila mula sa impluwensya ni Toby. Tulad ng Four Tails, isinara ulit sila ni Toby sa estatwa. Sa kabila ng mga pagkabigo, nanatiling tiwala si Toby na siya ay magwawagi. Pagkaraan ng ilang sandali, ang muling nabuhay na mga katawan ng Jinchuriki, na pinigilan ng isang nag-transform na Killer Bee, ay napalaya mula sa mga epekto ng Impure World Reincarnation, na nagdulot sa kanila na maging mga walang buhay na bangkay. Dahil ito ay nangangahulugan lamang na nabigo si Kabuto, napagtanto ni Toby na nauubos na ang oras. Walang ibang pagpipilian, itinapon niya ang Binihisago at ang Kohaku no Johei sa bibig ng demonyong estatwa na, bilang karagdagan sa galamay ng 8 tails mula sa Peking Killer Bee, ay nakumpleto ang hanay ng 9 na tailed beast, na nagsimula sa muling pagkabuhay ng 10 tails. Habang ang demonic statue ay nagbabago sa 10 tails, pinoprotektahan ito ni Toby mula kina Naruto, Bee, Guy, at Kakashi. Sa kabila ng kanilang pinagsamang pagsisikap, hindi nila malampasan si Toby o makapinsala sa kanya. Nagawa pa nga ni Toby na ibalik ang ilan sa kanilang mga pag-atake laban sa kanila, tulad ng isang lightning-infused kunai na napilitang ipadala ni Kakashi gamit ang Kamui. Gayunpaman, pagkatapos ng huling palitan, napansin ni Kakashi na nasira ang maskara ni Toby. Hindi maiugnay ang pinsala sa alinman sa kanilang mga pag-atake, sinubukan ni Kakashi ang isang teorya. Inatake ni Naruto si Toby gamit ang Rasengan, at nang mukhang dumaan ito kay Toby, tinarget ni Kakashi ang Rasengan gamit ang Kamui. Napinsala ang braso ni Toby. Napagpasyahan ni Kakashi na ang kanyang Kamui at ang kakayahan ni Toby ay may parehong dimensyon, na ang mga pag-atake na ipinadala sa dimensyon sa parehong oras na inilipat ni Toby ang kanyang mga bahagi ng katawan doon para sa kaligtasan ay makakasira kay Toby. Ngayon na mayroon na silang estratehiya na gagamitin laban kay Toby, sina Naruto, Bee, Guy, at Kakashi ay nagsimulang mag-coordinate ng kanilang mga pagsisikap. Isa sa mga shadow clone ni Naruto ang umatake kay Toby, ngunit ang pag-atake ay mukhang nabigo at nawala ang clone. Ang tunay na Naruto ay agad na umatake pagkatapos nito gamit ang isang tailed beast ball, na iniiwasan ni Toby sa pamamagitan ng pag-urong sa ibang dimensyon. Doon niya natagpuan ang shadow clone ni Naruto na naghihintay sa kanya, na ipinadala doon ni Kakashi gamit ang Kamui. Bago pa siya makasagot ay tinamaan siya sa mukha ng isang Rasengan, na nagwasak sa kanyang maskara.
Nang makita ang kanyang mukha, nakilala ni Kakashi at Guy ang kanilang dating kasamahan na si Obito Uchiha. Nasiraan ng loob si Kakashi na malaman na si Obito ay hindi lamang buhay kundi isa na rin sa mga pinakamasamang kriminal sa mundo. Bago pa niya malaman kung paano nakaligtas si Obito, dumating ang muling nabuhay na Madara Uchiha sa tabi ni Obito. Nang makita ang demonyong estatwa, sinaway ni Madara si Obito sa pagbuhay muli ng Ten Tails ng maaga at sa pagbuhay muli sa kanya sa kalagayan niya. Ikinwento sa kanya ni Obito ang pagtataksil ni Nagato bago ibalik sa kanya ang kanyang gunbai at ituro siya kina Naruto at B. Habang hinahabol sila ni Madara, nakipaglaban si Obito kay Kakashi. Hindi niya pinansin ang mga pakiusap ni Kakashi para sa paliwanag at halos mapatay siya, na napigilan lamang ni Naruto. Nang malampasan ni Kakashi ang kanyang unang pagkabigla at nagsimulang makipaglaban ng seryoso, pinalayo siya ni Obito gamit ang Kamui. Bahagi ito ng plano ni Kakashi, dahil sa isang kombinasyon ng mga pagsisikap ni Naruto at Killer Bee ay halos nawasak ang demonyong estatwa. Ngunit ang pag-atake ay huli na, at mula sa usok ay lumitaw ang Ten Tails. Si Obito at Madara ay pumwesto sa tuktok ng ulo ng Ten Tails at ikinabit ang kanilang mga sarili dito upang makontrol ang mga kilos nito. Dahil hindi na nila kailangan sina Naruto o B, itinuro nila ang Ten Tails na patayin sila. Ang pinagsamang Allied Shinobi Forces ay dumating sa oras upang pigilan ang pag-atake. Ang mga allies ay nagtulungan laban sa Ten Tails at nagtagumpay sa pagpigil dito, ngunit ang Ten Tails ay lumago sa susunod nitong anyo at pinalaya ang sarili. Bagaman ito ay madaling napigilan, pinasira nila ang punong himpilan ng Allied Shinobi Forces upang maiwasan ang mga susunod na pakikipagtulungan. Sinabi ni Madara na ang labanan ay mas mahirap kaysa dapat at sinisisi ang mga paglihis ni Obito mula sa orihinal na plano, lalo na ang hindi pagbuhay muli kay Madara sa tamang paraan. Sumagot si Obito na hindi niya kailanman pinagkatiwalaan si Madara na tutupadin ang kanyang salita at sinusunod na niya ang kanyang sariling bersyon ng Eye of the Moon Plan. Ginamit ni Obito ang hayop bilang isang medium upang magpaputok ng maraming mga projectile na kahoy sa mga natipon na alliance. Marami ang namatay, kabilang si Neji Hyuga, na ginamit ni Obito upang subukang hikayatin ang alliance, at partikular na si Naruto, sa kawalang saysay ng kanilang paglaban. Tumanggi sina Naruto at ang mga allies na masira dahil sa kanilang pinagsamang pagkawala at sa halip ay nagkaisa para sa isa pang pag-atake, na matagumpay na naghiwalay sa Ten Tails mula sa kontrol ni Madara at Obito. Sina Madara at Obito ay nagsama-sama laban sa hukbong shinobi, ngunit ngayon ay mayroon silang hindi kontroladong Ten Tails na haharapin. Ang Ten Tails ay naghahanda na gumamit ng Tenpenchi, na sinubukan ni Kakashi na pigilan gamit ang Kamui. Hinarang siya ni Obito at magkasama silang lumipat sa ibang dimensyon. Walang makakaistorbo sa kanila, sinubukan ulit ni Kakashi na makipag-usap sa kanya, at sa wakas ay nagsimulang sumagot si Obito sa ilan sa kanyang mga tanong, na tahasang sinasabi na si Kakashi ay hindi dapat makaramdam ng pagkakasala sa pagpatay kay Rin, maraming taon na ang nakararaan. Sinubukan ni Kakashi na magpaliwanag, ngunit iniligtas siya ni Obito sa problema, na sinasabing alam na niya ang mga pangyayari sa paligid ng pagkamatay ni Rin at iyon ay ideya ni Rin na mamatay, na siyang dahilan kung bakit siya nawalan ng pag-asa sa mundo na pinilit si Rin na magpakamatay. Iginiit ni Kakashi na mali ang ginagawa ni Obito, ngunit patuloy na tinanggihan siya ni Obito. Sa isang sumunod na labanan, itinuro niya ang kinalabasan upang si Kakashi ay saksakin siya sa puso gamit ang isang lightning-infused kunai upang maalis ang Forbidden Individual Curse tag na inilagay ni Madara sa kanya maraming taon na ang nakararaan. Binigyan ni Obito si Kakashi ng isang hindi nakamamatay na saksak bilang kapalit na nagdulot sa kanya na mahulog sa lupa at nagpapahintulot kay Obito na bumalik sa totoong mundo. Lubhang nasugatan, nag-teleport si Obito sa tuktok ng Ten Tails. Nadama ni Madara ang kanyang pagbabalik at ang kanyang hamin ng kalagayan at ginamit ang kanyang kontrol kay Obito upang subukang pilitin siyang gawin ang Samsara of Heavenly Life technique at buhayin siya muli. Bago pa makumplito ang technique, sinubukan ng mga allies na alisin si Obito, kabilang ang isang muling nabuhay na Minato, na nagawang mag-teleport sa lokasyon ni Obito gamit ang parehong Flying Thunder God Seal na minarkahan niya kay Obito maraming taon na ang nakararaan.
Sina Minato at Obito ay nagkilala lamang sa isa't isa pagkatapos na mapugutan si Obito. Inamin ni Madara ang pagkatalo, ngunit hindi dahil patay na si Obito. Si Obito, na lampas na sa impluwensya ni Madara, ay tinatakan ang Ten Tails sa kanyang katawan, isang proseso na nakumpleto niya sa oras. Ngayon ang Jinchuriki ng Ten Tails, si Obito ay nagsimulang umatake sa ibang muling nabuhay na Hokage, gamit ang kanyang mga bagong kakayahan upang madaling malampasan sila at ang lahat ng iba pa. Ang mga pag-atake ay hindi nakakaapekto sa kanya at ang kanyang Truth-Seeking Balls ay nakalalamang sa bawat depensa na inilagay laban sa kanya. Ang tanging bentahe ng mga allies ay ang kawalan ng kontrol ni Obito. Ang kapangyarihan ng Ten Tails ay pisikal na pumipinsala sa kanyang katawan at ang ilang panloob na pakikibaka ay nag-aalis ng anumang pagpapasya o katumpakan sa kanyang mga kilos. Sa kalaliman ng kanyang isipan, si Obito ay nakikipaglaban upang pigilan ang Ten Tails at pigilan itong mapunit siya. Sa pamamagitan ng pagtuon sa isang larawan ng kanyang dating koponan, nagawa niyang supilin ang kapangyarihan ng Ten Tails. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.